Miss Roma, just would like to confirm, ano po, kompleto na po, ano? Ayan. Nandito na daw po. Okay. Opo, naka-live din po tayo sa ating some of our media friends or invited friends, ano po, coming from the media. Sa Marinduque News Network ko po, at saka sa Romblon News Network, naka-live na rin po tayo. Good afternoon, Ardi. Lindon, ikaw ba yun? Yes, sir. So, tuloy-tuloy na tayo. Bakit? Wala nang tulog. That's, paano? Basta may gising po tayo, diretso tayo. Oo. Yan ang mahirap pag walang gising. Dapat may... Sir Louie, kwento mo nga nangyari sa simulation. Nakita mo? Okay naman. Ayos. Nagawa dito kami sa Bulwagang Panlalawigan. Okay doon. Pinakita lang yung paano gagawin. At nag-critiquing din kanina para maiwasan yung yung pagdami ng tao sa actual na vaccination. So hopefully tomorrow daw ang schedule ng pagdating dito sa amin. Yun. Dala nga picture tsaka video may mga picture kami. Alright. Thank you so much, Dr. Sir Louie, sa update. At magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan at sa lahat po ng ating mga kasama ngayon dito sa ating press con na initiative mula po sa ating mga kasama dyan sa Department of Health ni Mimaropa. Ngayong araw po, ngayong hapon ay pag-uusapan po natin ang mga update patungkol naman sa COVID-19 vaccination program. Kapiling po natin sa ating press con ang ating pong OIC, Regional Director ng Department of Health ni Mimaropa, Director Mario Baquilod, at ang ilan po sa kanyang mga kasama dyan po sa DOH Mimaropa, kagaya po ni Dr. Matthew Medrano, para sagutin po ang ating pong mga katanungan mula po sa ating mga kaibigan dyan sa media. Hinggil po ito doon sa pagdating po ng vaccine o nung Sinovac vaccine dito po sa rehiyon ng Mimaropa. Atin na pong opisyal na binubuksan ng ating pong press con para sa paunang mensahe ni Director Mario Baquilod. RD, please go ahead po. Hello, RD. Okay. Okay, thank you, Romeo. So, isang COVID-free afternoon sa ating lahat. So, unang-una po, I would like to express yung aming sincere gratitude sa ating mga partners sa ating itong mga activity. So, yung ating head ng communication, advocacy and partnership team, none other than yung ating PIA Mimaropa Regional Director, si RD Joey Alagaran. Sir, magandang hapon sa inyo. Tsaka sa inyong team sa PIA Mimaropa, si Lindon especially. Allow me as well to welcome yung ating local media partners who are joining yung ating press conference today. Gusto ko rin humingi ng paumanhin kasi kagabi ay tumatawag yung ating ibang mga media partners. I was reserving that this afternoon para yung ating mga announcement. Itong ating maituturing ho natin yung isang makasaysayang pangyayari sa Pilipinas ang araw ng March 1, itong kasalukuyang taon 2021, sapagkat sinimulan ho natin sa buong bansa ang paggulong ng bakuna kontra COVID-19. Now that our country has commenced its national immunization plan,
as we move closer to the COVID-19 vaccine rollout in our region sa Mimaropa. Hangad po ng DOH Mimaropa in this crucial time ay maging interconnected tayo at magtulong-tulong para maging matagumpay itong ating hangarin. With the existing ng mga fake news, unverified information here and there, this press conference intends to restore the region's confidence on the COVID-19 vaccines and to encourage everybody to be the agents of correct information on the vaccination program ng ating region ng Mimaropa. Last February 26, the Department of Health Mimaropa, in partnership with our PIA Mimaropa, facilitated a town hall meeting on the COVID-19 vaccine rollout for our medical frontliners. Ang ating mga resource speakers from different field of expertise joined this activity to educate our frontline health workers. Hindi natin maikakaila na nariyan pa rin ang takot at agam-agam ng ating mga mamayan sa bakuna. Kaya habang inaasahan natin ang pagdating nito sa ating rehiyon, patuloy natin pinapalakas ang kumpiyansa ng publiko sa bakunang ibibigay at gagawin natin pagbabakuna. Ngayon po, ang aking opisyal na i-announce to all my beloved Mimaropans that the long wait is over. So bukas po, March 5, 2021, that's Friday, the Sinovac vaccines are expected to arrive sa ating Mimaropa shores. On the current data, here are the initial number of vaccines to be delivered per province. Sa ating Palawan, alone, we have 1,200 vaccines. Ito yung doses, 1,200 doses. Ang Puerto Princesa naman, we're expecting 3,600. Dito, marami yung ating mga hospitals, yung ating mga referral hospitals, DOH, at saka yung mga private. Sa probinsya naman po ng Occidental Mindoro, may nakalaan na 1,200 doses ng vaccine. Ang ating Oriental Mindoro naman po ay mayroong 2,600 allocation ng vaccine. At saka sa Romblon po ay 1,000. And lastly, for the province of Marinduque, meron tayong 600 vials ng ating bakuna. Initially po, ang mga hospitals ng unang i-roll out para sa ating Sinovac vaccine sa Mimaropa at ang mga DOH retained hospitals. Mga provincial hospitals ng bawat probinsya, ito yung mga provincial hospitals natin, at ilan sa ating mga level 1 private hospitals like the MMG in Puerto Princesa City and Calapan, including the Maria Estrella General Hospital in Calapan as well. The Philippine Coast Guard will be providing mga transportation for the vaccines for the Oriental at saka Occidental Mindoro. So ito yung sea transport as well as Marinduque at saka Romblon naman yung air transport natin. Okay, next. While the Air Force will transport the vaccines to the province of Palawan. Pagdating ng mga bakuna sa ating mga ports at airports, ito ay agad ididiretso sa ating mga provincial health office na nandoon yung mga refrigerators natin. Kasi we have to maintain yung cold chain. Who is now in charge with the allocation of vaccine sa ating mga post o vaccination post. It is important to take note that the prioritization framework allocates those with the highest exposure at saka death. The order of prioritization is by health facility from COVID. Ito yung mga hospitals na admitting the COVID patients, yung mga ibang hospitals, to the community, at saka mga stand-alone health facilities. Of course, yung ating mga closed institutions, yung ating mga nursing homes, kung meron naman tayo dito sa ating region. We assure the public that all the vaccines given Emergency Use Authority approval by the Food and Drug Administration are safe and can prevent death, hospitalization, and severe cases of COVID-19. Ito yung napaka-importante
naiiwasan na yung moderate at saka severe form of COVID-19. Only vaccines approved by AUA, by FDA, will be available in the Philippines. This includes Sinovac, which has been recommended for clinically healthy adult aged 18 to 59. Ang Sinovac po ay inirekomenda rin po ng National Immunization Technical Advisory Group or NITAG bilang ligtas po na bakuna. So ako po ay lubos umaasa that we'll be able to entice more health workers in our region to have them inoculated. In light with the limited supply of vaccines, we urge the hospital to update their master list by prioritizing health workers who are in the active service. Panawagan po natin sa ating mga hospital na unahin sa master list ang ating mga health workers na nasa serbisyo pakat limitado ang ating mga darating na bakuna kontra COVID-19 dito sa ating rehiyon. Ito lamang po muna. Mamaya po bibigyan naman po ng linaw ng ating mga ito'y bibigyan linaw sa magbibigay po tayo ng mga detalye. So yun lang muna po. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Thank you so much po, Regional Director Mario Baquilod, sa paunang mensahe. At sa ating pong pagpapatuloy, ay nais po muna nating i-acknowledge din ang ating pong mga kasama sa media. Mula po sa Palawan News, si Miss Patricia Laririt. Diyan po sa Brigada News, si Miss Jessa. Gayon din po sa Philippine Daily Inquirer, si Mr. Romar Miranda. Sa RMN, si Mr. Ruben James Sabuero. Gayon din po ang aming Assistant Regional Director, si Miss Victoria Mendoza. Kasama po si Miss Melanie Ronquillo, na kumakatawan po sa aming Regional Director, Dr. Joey Aligaran. At sa pagkakataon pong ito ay atin naman pong tinatawagan at binibigyan po ng pagkakataon para po magbigay ng update si Dr. Matthew Medrano, ang COVID-19 Vaccine IMT Deputy Commander. Dr. Matthew Medrano, please go ahead po. Yung mga slides mo na lang sa update. Preparing yung ating mga Okay. So habang hinihintay po natin ang na maipakita sa inyo ang presentation ni Dr. Matthew. Sir Paul, are we good with the presentation of Dr. Matthew? Okay, sige po. Dr. Medrano, please go ahead po. All right. Okay, ayan na po pala. Sinisimulan na pong i-share ang screen. Okay. Okay po, magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang ating tagline, Res Bakuna, Kasangga ng Bida. Tama tayo sa Bida Vaccination. So I'll give a short update. Ito po regarding especially po yung ating current available na vaccine. Ito po ang ating Sinovac na bibigay po natin sa ating mga frontline healthcare workers. So as per our guidelines on the implementation of on the vaccination deployment plan, nagkakaroon po tayo ng mga priority sectors, mga eligible population na bibigyan po natin ng ating mga bakuna. As you can see, the Group A, ito po ang ating mga workers in frontline health service, lahat po ng senior citizens, persons with comorbidities, and then frontline personnel in essential sectors, including uniformed personnel, and then ang ating mga indigent population. Our Group B po, kasama po dito ang ating other frontline workers and special population. And then eventually, we'll be vaccinating po remaining population ng buong Pilipinas. So we need to vaccinate 70% of all Filipinos in 2 to 3 years. So ano po ang prinsipyo po natin? We need to preserve the health system capacity, protect those at post risks for the severe disease and death,
and then reduce overall morbidity and mortality while maintaining the most critical essential services. So as we all know po na nag-release po ng emergency use authorization ang ating FDA na una pong nakita natin na will be provided to the 18 and 59 years old healthy population. Now the first recommendation po is for not recommended for health workers with direct exposure to COVID-19, but this was not contraindicated, meaning this was in their initial study pero pwede pa rin itong bigyan. Further study of our National Immunization Technical Advisory Group noted that prioritization of the framework for allocation, nakita po nila yung critical na bigyan po din as well healthcare workers natin with the immediate vaccine available. This is for their protection, especially po with the increasing number of COVID cases still, ay mas maganda pa rin po na as early as may available vaccine ay maproteksyonan na po ang ating mga frontline healthcare workers against this dreaded COVID-19 vaccine. So ito po ang mga potential vaccine recipients po natin. Kailangan po sa mga nasa Group A, kailangan magkakaroon po tayo siyempre po ng informed consent. Dito po ay babakunahan po sila sa mga vaccination sites. Ensure po ang proper monitoring and disaggregated reporting ng recipients po ng Sinovac. The national government shall provide the appropriate healthcare and financial support to vaccine recipients who shall experience any adverse effects. So DRB will be monitored, and if ever po merong any severe adverse events following immunization, may support po ang ating national government. All vaccinees will be able to make an informed decisions, and of course to preserve confidence and trust in the COVID-19 immunization program. Now, kung sakali po na meron po excess vaccination doon po sa ating mga unang bugso ng ating mga bakuna, we can do po the prioritization. Ito po yung mga iba't ibang frontline essential healthcare workers po doon sa mga nasa priority A po natin. Right now, since with the current recommendations, kung sakali po may additional pang vaccines, and then lahat po ng ating nasa hospitals, frontline healthcare workers ay mabibigyan po ng bakuna, hindi muna natin pa-prioritize ang senior citizens, we will go to the next po. Hindi rin ang ating mga comorbidities, it will be the next priority in our Group A. I would just like to also emphasize, ito po ang mga summary of data ng ating dalawa pong mga bakuna. As we all know, what we currently have is Sinovac, and then hopefully soon, darating din po ang ating AstraZeneca. So kung titingnan po natin, with Sinovac, it is an inactivated vaccine. Ibig sabihin po patay na virus ang pong ginagamit, and then ang AstraZeneca, non-replicating viral vector. Ibig sabihin po yung isang part po ng virus ay ini-inject po gamit ng isang sasakyan ng doon po ang ginagamit para po ma-deliver at magkaroon ng same effect or same immunization reaction. Nakikita po natin na both these vaccines nagkakaroon po tayo ng local reactions. Mild lang po ito, konting pamamaga, konting sakit sa injection site. Yung iba po pwedeng magkaroon ng pakiramdam na parang lalagnatin. Ang AstraZeneca ay meron po siyang polyethylene glycol o yung PEG and polysorbate. These are some of its additives na maaaring mag-cause po ng severe reactions or at least allergic reactions doon po sa mga dating allergy na sa mga bakuna. This is the next po, it's very important yung efficacy po natin. With Sinovac, ito po ay napag-aralan exclusively sa isang bansa for frontline healthcare workers. Kung titingnan po natin, it can prevent mild symptoms up to 50%, prevent moderate symptoms up to 78%. Ang pinaka-importante po dito sa nakikita mga pag-aaral, yung pag-prevent po niya ng severe infection up to 100%. Very important, as you can see, both of the vaccines can prevent severe infections up to 100%, specifically sa pag-aaral ng Sinovac for healthcare workers. Ito po yung goal po natin. Marami po naging apektuhan ng COVID-19 na pag po nagkakaroon ng severe infections, this can lead to mortality at pagkamatay. Kung sakali pong may protection pa lang from the start, hanggang mild na sipon lang po at hindi na po magkakaroon ng critical na kondisyon kahit mga healthcare workers po natin. Ito ang isang dahilan
kung bakit na-recommend po ito for our frontline healthcare workers din. Additional po na nakita na ang recommendation for Sinovac ay 18 to 59 years old, clinically healthy. Pag po sa AstraZeneca po naman ay 18 to 18 years old and above, including senior citizens. So yun po, ito po yun. As a brief summary lang po natin yan. So ito po yung ating key messages ng ating National Immunization Technical Advisory Group that recommends that provided specific precautions for Sinovac for healthcare workers providing direct care and given its protections for severe diseases and death, and they deserve to be offered the vaccines and have the right to refuse without prejudice to the eligibility of the next vaccine. Priority framework allocates those with the highest risk of exposure to death. Order of prioritization is by health facility from COVID, hospitals to community, to standalone and closed institutions. So hospitals should update their master list in light of the limited supply, prioritizing those in the active survey. So currently with our available vaccines, nag-prioritize po tayo doon sa mga hospitals po natin directly catering to COVID-19 patients. And then to our level 2 hospitals, both included private and public po natin, since sila po ang mas may exposure and up to now, because of the limited supply, sila po munang inuna kasi kailangan po natin agad silang protektahan. And in the near future, pagdating po ng additional na bakuna, hopefully mas marami na po tayong mabibigyan. With that po, I end my presentation. Maraming salamat po. Thank you so much sa update, Dr. Matthew Medrano, ang ating pong COVID-19 Vaccine IMT Deputy Commander. At sa oras po na ito, sa pagkakataon pong ito, ay atin na pong binubuksan, diretso na po tayo sa ating pong open forum. So kung may mga katanungan po kayo sa ating pong mga kasama, dyan po sa Brigada News, sa Palawan News, mga kasama po nating media, friends, ay pwede po kayo magpadala ng inyong mensahe dyan po sa ating comment section o sa chat box po para ma-recognize at matawag po namin ng inyong pangalan. Likewise, pwede nyo pong gamitin yung raise hand button para ma-acknowledge po kayo. At the same time, sa atin pong mga kasama rin sa PIA ay tatawagin ko na lamang po kayo isa-isa mamaya. Umpisahan na po muna natin katanungan kay Dr. Luis Cueto ng Oriental Mindoro PIA. Sir, go ahead po sa iyong question. Yes, good afternoon po sa lahat. Medyo maingay dito. No? Anyway, rinig naman ako. Tanong ko lang po kay Dr. Matthew Medrano. Ipinresent nyo po yung difference ng Sinovac and AstraZeneca. Makita ko po na okay naman sa pareho. Pero base po sa aming mga pagtatanong dito sa probinsya ay mas prepare po nila yung AstraZeneca. Ano po bang, bakit po kaya yun ang mas gusto ng tao kaysa Sinovac? Maaari kasi sa mga ibang. Salamat po sa tanong. Well, ito po ay maaari po kasi din sa kanilang mga paniniwala o sa mga informations po na kukuha po nila. Marami pong mga haka-haka sa mga bakuna. And of course po, minsan pag may mga ibang information silang natatanggap, yung confidence sa bakuna po natin ay nagbabago. Kaya po, katulong po ng iba't ibang ahensya, katulong po ng iba't ibang mga tao po, tayo po ay nagpo-promote na kasi po importante na agad po kung ano ang available na vaccine, yun po ang matanggap po natin kasi importante po na makuha po natin ang proteksyon. Lahat po ng bakuna na darating as of now ay equal footing. Lahat po sila ay sabay-sabay na napag-aralan. Masusi pong pinag-aralan ng iba't ibang mga dalubhasa. At napatunayan na po ng iba't ibang experts at iba't ibang group na lahat po sila epektido at safe. So kung maaari po lang na may mga ibang misconceptions, kaya po naiisip po nila na mas pipili po sila sa iba. Pero yun po ang gusto namin i-emphasize na lahat po ng bakuna ay pantay-pantay na mapoproteksyonan po tayo, especially po in preventing severe infection. Marami pong salamat. Salamat po, Doc. Okay, may follow-up. Okay. So si Miss Patricia Laririt ng Palawan News, kayo na po ang magtanong direkta sa ating pong mga resource person. Hello po. Naririnig po ako. Sorry po, maingay. Opo. Go ahead po.
Okay po. My first question is, maybe si Dr. Baquilod can answer this. My first question is, was the DOH not ready to distribute the vaccine beyond NCR? What took it so long po? Yun lang po yung tanong ko. Hindi ko lang na-edit kanina kasi na-announce na pala ni Doc po yung arrival. Yun lang po. Yes, actually hindi naman it took us so long. Actually dumating po ang unang-unang bakuna ho natin, alam naman ng lahat, nung isang linggo ng Sunday, that was February 28, and then the following day nag-start ang NCR mag-launch ng kanilang vaccination. So that was March 1 and 2. And then nag-roll out sila noong March 3. Tayo naman po ay ang mga rehiyon sa buong Pilipinas, yung 16 region, dinakasama dyan ang NCR, ay nag-start ho ang kanilang mga delivery noong March 4, March 5, and then ang target ho natin are ang March 7, that's a Sunday, magkakaroon tayo ng rollout ng vaccination sa lahat ho ng region ng Pilipinas. So hindi naman do kakagalan ang ating nagkaroon ng difference between the NCR at yung ating ibang mga rehiyon sa Pilipinas, Patricia. Thank you so much, Doc. I have another question na lang po. Tapos, why was it only a day after the Sinovac arrival did the coordination happen with the ONP, Hospital ng Palawan, on the number of vaccines needed by Palawan frontliners? Isn't it an issue that should have been addressed long ago po? Patricia, what particular issue you're referring to with ONP, yung mga number of health workers? Can you again repeat? Para yung coordination po, sir, kung ilan yung i-allocate po for the frontliners of ONP po. Matt, kung ilan ang i-allocate sa ONP na bakuna? Sige. Matt, you want to? Yes po. Regarding with the allocation of ONP, we were at close coordination with the hospital and as well as Puerto Princesa City. I believe po we didn't have any issues with that. They have their master list po. Maganda naman po ang naging usapan namin ng mga LGU and then our hospitals. The data that we receive, yun po ang ginamit namin for their allocation. And continuous coordination pa rin po tayo with PPC and ONP naman po hanggang ngayon. Over po. Thank you po. Last question na lang po. Not sure po kung sino pwedeng sumagot. Kung sino na lang po yung pwede po. Yes. We experienced kasi some difficulty trying to cover the vaccine delivery. Unlike in other provinces na parang mas maluwag po yung mga restrictions on covering the delivery of the vaccines. Is it, meron po bang, nagkaroon po ba ng communication breakdown or talaga pong naghigpit na po talaga? Wala naman tayong nagkaroon ng breakdown or mga restrictions po. Kasi ang aming schedule na re-receive, ang ating bakuna ay i-deliver by tomorrow. That's March 5 pa lang. Ang mga vaccines po ay naka-store dito sa Marikina storage house, yung ating cold chain dito. Then ito idadalhin po sa mga airports at saka seaports ng Batangas. So mag-uumpisa pa lang ito tomorrow po, bukas. Opo. Actually, Doc, linawin ko lang po yung question ko. Actually, what happened was kasi is that di ba po kapag i-deliver po dito yung mga vaccines dito po sa province, sa airport or sa seaport, parang meron kasing hinihingi na clearance at saka payment po para po ma-cover po yung mismong arrival noon. Hiningian po kami ng payment and everything po. Ito po, kung hindi na po abot ng
ng saklaw po ng authority niyo po, okay lang po. Pero baka po meron kayang knowledge about that po. Siguro ganito po, makikipag-ugnayan tayo sa ating sa PIA, sa region, kina Lindon, kina RD Dewey na magkaroon ng coverage yung arrival ng ating bakuna. Makipag-ugnayan din sa ating mga lokal na pamahalaan kasi may mga protocols din sila para hindi tayo nagkaroon ng mga delay sa pag-transport ng mga bakuna. Very strict din tayo in terms of security ng ating mga bakuna. But again, with proper coordination with PIA, yung counterpart natin sa PIA Palawan, with our regional, sila RD Joey at saka si Lindon, probably this could be ironed out ang ating coverage ang pagdating ng bakuna. Thank you so much po, Doc. Okay. Okay. Are you good now po with your question, Ms. Patricia? All good na po, sir. Thank you so much po. All right, thank you. Dara ko naman po tayo kay Mr. Romar Miranda ng Philippine Daily Inquirer. Go ahead po. Hello. Hi, good afternoon, everyone. My first question is for Dr. Medrano. If ever the hospital worker or the healthcare worker declines to avail of the Sinovac vaccines, does this mean na yung next in line, which is AstraZeneca, considering there is an expected delivery within this week, will be provided to them? Yes, sir. Sorry po. Can you please repeat the question? If ever po that the healthcare worker declines with the Sinovac vaccine, does this mean na AstraZeneca will be provided to them considering there is an expected delivery in the country within this week? Yes, sir. Well, hopefully po our healthcare workers will still accept the current available natin na bakuna kasi yun nga po, still same protection po yan, 100% with severe disease. Well, they have the right to refuse if they want to. Kung ang next available vaccine na pwede naman po silang tumanggap on the next available vaccine. Pero again po, as of now, we can't really confirm that the next available vaccine po na darating is the AstraZeneca. So they can still choose if they would want to sa darating po na bakuna, pwede po, pero we because of the delivery, we cannot confirm na AstraZeneca din po agad yung darating. Pero po, everybody has the right to refuse yung first dose po na darating po natin. Pero we're hoping, kung nakikita naman po natin dito sa NCR, most of the doctors, most of the hospitals, they're accepting po Sinovac. So maganda po sana matanggap nila, but they have the freedom to choose. Pwede naman po silang to decline this and accept the next available na bakunang darating po. Basta first time. Pero yun nga po, hindi natin masasabi na yung sunod na darating na bakuna sa atin is AstraZeneca agad as of now po. Over. Okay. May additional question po ba kayo, Mr. Romar? Yes po. Additional question din po for either Dr. Baquilod or Dr. Medrano. No? Previously, DOH said that they're going to replicate the existing vaccination rollout plans, like yung what we have for polio vaccines and such. And part of that vaccination rollout heavily relies on barangay health workers. However, yung first, the initial batch ng vaccines natin are mostly provided for hospital workers. So paano naman po yung ating mga barangay health workers? Yeah, thank you for that question. Yeah, as mentioned earlier ni Dr. Matt Medrano, mayroon tayong prioritization. Right now, ang binibigyan ng priority 1 is yung ating mga health workers who are directly managing yung ating mga COVID-19 patients. So these are the suspect, the probable, at saka yung ating mga confirmed cases. But definitely, itong ating, meron naman tayong priority 2, yung ating A1, A2. So susunod na yung ating mga health workers.
yung mga hospitals. As far as hospitals are concerned, yung inuna natin yung mga referral hospitals. So ang ating referral hospitals dito sa region ay 3. Ito po yung ating Hospital ng Palawan, Culion at saka Oriental Mindoro Provincial Hospitals. So initially yun ang aming nag-target ho kami ng almost 1,500. Since nadagdagan yung ating allocation, ay isinama ho natin even the private hospitals and then yung mga hospitals sa ating mga ibang probinsya, kagaya ng Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro. So after this, kung mayroon pa tayong bakuna, bababa naman ito, yung ating sinasabi na QSL, yung Quick Substitution List. So pupunta sa ibang hospital, sa mga health workers, lahat ho tayo. Ibig kami ay hindi pa kami nasa listahan ng A1. So talaga yung ating mga nasa hospital ang bibigyan muna. All right. Thank you po. So nakikita ko po lahat yung mga kung nakataas po kayo ng kamay, unahin po natin si Miss Gina Makuha at susundan po ito ni Mr. Jerry Alcaide. Ano po? Miss Gina, kayo na po muna. Okay, magandang tanghali po sa inyo lahat sa mga kasamahan natin sa pamamahayag. And of course, kay Dr. Mario Bacilod, magandang tanghali po, sir. Okay, ang question ko po, dumating po ang 600,000 dose ng Sinovac vaccine from People's Republic of China. Marami po ang mga kababayan natin na nagdududa kung ito ba talaga ay ligtas. Kailan po gagawin ang mga pag-testing nito sa ating mga kababayan at sino po yung mga priority dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro? Maraming salamat. Si Matt probably could add. Yeah. Lahat naman itong mga bakuna nagkaroon ng mga clinical trials. Mayroon tayong phase 1, phase 2, phase 3. At saka po ay duman ito sa ating Philippine Food and Drugs Administration. Nagkaroon din ng mga screening at saka pagre-review ng mga documents na sinabit ng mga manufacturer. Kaya ito po ay na-issuehan ng ating EUA or Emergency Use Authorization. Ang ibang mga expert din, tinatawag natin yung National Immunization Technical Advisory Group ng ating IETF, ay nagkaroon na rin ng rekomendasyon. Kaya po ay makita natin during March 1 and 2 ng ating launching dito sa NCR, even ng mga chief of hospitals po ay nagpabakunang ng Sinovac. Ito naman po ay ginagaranti na safe at saka efficacious yung ating bakuna. So actually ang kwan nito ay mas yung ating mga mild is only 50.4 ang efficacy. But as we go on to a moderate or severe form of COVID-19, nag-i-increase po yung kanyang efficacy from 70 to 100% to prevent yung moderate or severe form of COVID-19. So yun ang ating, yung parang nagiging mild na lang ang COVID-19 o nagiging sipon, kaya less severe yung epekto ng ating bakuna. Okay, maraming salamat po, Dr. Bacilod. Thank you po, Miss Gina. Miss Gina, anong organization nga po ang nire-represent nyo for proper acknowledgement? Yan. Sir, ako po ay from LGU Baco, Municipal Information Officer and member of Capital Press for Oriental Mindoro, sir. Thank you so much po for joining sa ating open forum this afternoon. Also, meron po tayong mga kababayan na nanunood po sa ating social media. Alam ko po na nababasa ko po yung mga katanungan nyo. Itatanong din po natin yan mamaya sa ating pong mga resource person. Pero bago po yan, ay katanungan muna mula kay Mr. Jerry Alcaide. Yes, thank you po, Mr. Moderator. Klaro ba ako? Klaro? Opo, go ahead po. Hindi ko mai-ikon yung video kasi nagkakaroon ng problema sa sa sound pag binubuksan yung video. Pwede bang sound na lang? Naka-off yung video ko? Opo, pwede po. Go ahead po. Okay, thank you po. Yung question ko, figures po muna. So
kay RD Bakilod or kay Doc Drano, ang allocation sa Mimaropa is in total, ilan po yun? Yung ngayon, yung first batch ng delivery. Jerry, yung ating allocation, initial lang po ito, ay 10,200 doses. So, in short, this is good for 5,100 katao. So, yung ating mga recipient na mga vaccine or health workers. Sa 10,200, sir, yung sa... May figures po kayo dyan, Palawan? Yes. Ang Palawan po, mayroon tayong 1,200 vaccines. PPC has 3,600 vaccines. And then, yung Occidental po, 1,200. Oriental is 2,600. Romblon has 1,000. And Marinduque has 600 doses. Jerry. Yung Puerto Princesa po yun, ano? Yes, ang pinakamalaki is 3,600 po. Ang Puerto Princesa. So, all in all, 10,200 po yan. Yes. Dosage. Yes, ang aming, kung hindi kami nagkakamali sa addition, it's 10,200 po, Jerry. Sir, yung sa dosage ba, yung katumbas na rin ng vials, yung vials? So, this is one dose vial. So, isang dose is per vial po. Ito ang preparation po ng Sinovac. In contrast sa ating AstraZeneca, isang vial, 10 doses. So, ang Sinovac is one dose per vial po. So, proportion po ito. So, yung 10,200 pong yan, mga ilang box po yan? Nakasya saan po yan? Kasya ba yan sa kotse? Sa ano? Hindi ko makuan yung ang laki nito, Jerry, kasi may iba-iba ho tayong rota. So, mayroon tayong sa by air, yung dadalhin yung ating mga bakuna dito sa Palawan, ito po sa Romblon, Marinduque, ang by sea naman po yung Oriental at saka Occidental. So, may mga naka-schedule na po as by tomorrow ang mga delivery. Jerry. Opo. So yung hindi po ngayon ang delivery, walang delivery ngayon. Ang aming yes, Jerry, ang aming latest information ay ang delivery will start tomorrow. Tomorrow po para sa sabay-sabay silang 5 or may mauuna sa 5 probinsya? Yan ang aking initial information, Matt. That's March 5 for full of Mimaropa. Pero alam mo naman ito'y nagbabago every now and then. So far, the latest news that we have this morning, March 5 nga po, bukas yung para sa 5 probinsya at saka sa city ng Puerto Princesa. So, pag ang delivery po ay bukas, automatic po ba ang vaccination agad or kinabukasan pa? Ang may naka-schedule natin yung rollout by ang iba po ay March 7. Kahapon na-inform kami, Oriental Mindoro would start by Monday, March 8. Ang Oriental Mindoro po ay March 8. Tama po yun, Jerry. Tama po yun. Okay. Yung next question ko po is, since nagsimula na po sa NCR ng isang araw, Lunes po yata yon, hanggang ngayon po doon sa NCR at saka probably sa ibang region, may report na ba sa inyo na yung ng extreme case ng side effect? Jerry, wala po, no? Yes, wala pa kaming official report na na-receive ng mga adverse events following immunization. So, wala pa at this time, Jerry. Okay. Yun po lamang. Thank you po, Doc. Thank you, Jerry. Thank you po, Sir Jerry. Sir Jerry, hindi ko nakuha kung anong organization ang nare-represent po, please. Sir Jerry? Okay.
Alright. Tatanggap din po tayo ng ilang mga katanungan mula po sa mga nanonood po dito sa ating open forum. Ito po ay mula sa pinadalang katanungan ni Ms. Doji Isabiano. Baka kakapasok lamang po niya dito po sa ating live streaming sa Facebook. Ang kanya pong katanungan ay ano po ang side effect ng Sinovac na ito kung sakaling mabakunahan na? At ano rin po, how about po doon sa mga tao na nagme-maintenance ng gamot, do they need to take this vaccine? Sige, thank you, Romeo. Before I give you Dr. Matt to respond, nagre-receive ko pala ng information. Lahat na po ang delivery ng mga bakuna ay by air. Wala na by sea. So by air na yung 5 probinsya. So that's the latest information that I have received. Matt, could you respond yung mga side effects ng ating bakuna, in particular Sinovac? Dr. Matt. Yes po, thank you RD. So, Mr. Moderator, dali lang po. Oksid po yung sa aking question kanina kay RD. RD, yung bang by air is by chopper, by airplane or ano? Ang wala kaming meron ba tayo kasi Air Force ang Air Force. Air transportations for the vaccines. So wala na ka-mention dito, Jerry, kung ano ba ito, by small plane or by chopper. So far, ang pan lang is ang Philippine Air Force will providing yung transport to all our vaccines. Thank you. Okay po. Okay. Yes po, to answer the side effects currently po, with the other vaccines, tulad po ng AstraZeneca and with Pfizer, ang mga nakikita lang po ay mga mild reactions. Yun nga po, pagka turok, pwede pong may konting pamamaga sa injection site, pwede pong namumula. Yung iba po ay nakakapag-report po ng parang lalagnatin, which is expected sa mga ganito pong bakuna. Now, with Sinovac, ang recommendation po kasi niya is yung 18 to 59 years old po siya, clinically healthy. Ibig po sabihin, i-assess po sila na walang ibang sakit, walang ibang comorbidity. For those with diabetes or hypertension, it will be depending po dun sa screening. They may avail po as long as control po yung puntong mga regular diseases like hypertension and diabetes kung kontrolado po ito. Pero kaya nga po nagagawa po ang ating mga LGUs ng master listing at ina-assess din po sila kung sila din po ay pwede kung gusto po nila. And then as well po, pagdating po sa vaccination site, part po ng protocol po natin sa mga vaccination site is yung medical screening. Na i-check din po sila sa panahong yon kung pwede po silang tumanggap ng bakuna. Marami pong salamat. Over. Okay. May follow-up question po si Mr. Romer Miranda ng Philippine Daily Inquirer. Kayo na po muna bago si Sir Dennis. Kanina pa before Jerry, just an additional information. We just received na gagamitin ay helicopters to transport the vaccine by helicopters. Thank you po. RD, kasama po ba kayo sa magdi-deliver ng mga bakuna para bukas din sa Marinduque? Unfortunately, wala ako kasapan doon magsasama. Pero meron naman tayong mga health workers sa mga provinces that would sasalubong sa ating mga bakuna. Okay. Gary or Romy. Ang aming hinihintay ngayon, yung mga ceremonial, kung may mga invitation for the ceremonial vaccination sa mga probinsya natin po. Okay. Sige po. Si Mr. Dennis Nebrejo ng PI Oriental Mindoro, kanina pa nakataas ang kamay. Kayo na po, go ahead. Okay, maraming salamat Sir Myong, kay Dr. Bakilod, no? Bakit po wala sa list ng Calapan City? Hindi po ba Sinovac ang order nila? At anong brand ang kanilang request? At ilan po ito? Kailan po may di-deliver? Actually, Dennis, ang Calapan ay nasama sa Oriental Mindoro. Okay po. Although meron tayong, alam natin, mayroong mga private hospitals na isama natin sa ating priority. I'm referring to Maria Estrella General Hospital and then yung Medical Mission Group Calapan. Kasama na natin yan.
Pero ang okay aming, meron naman kami per facility. So right now, yung aming aggregation is by province. Doc, meron po bang number of vaccines doon sa MAES or sa MMG at sa provincial hospital? Sige, ito po, ang ating mga Oriental ba, Jerry? Or... Kalapan lang po, Doc. Kalapan lang. Opo. Sandali, puro lang ito kasi po. Sige, ibibigay ko yung microphone kay Dr. Matt kasi nandun na mga detalye per facility. Salamat. Kalapan. Okay. Yes po, ang ating pong mga prioritization, yun nga po, based on the guidelines ay ito po mga COVID referral hospitals, mga DOH hospitals, level 3, level 2, and then level 1. For Oriental Mindoro, ang mga prioritize po natin, included na po ang Kalapan, is yung hospital po na yung Oriental Mindoro Provincial Hospital, ang Medical Mission Group Health and Services Cooperative, at ang Maria Estrella General Hospital. So yung po allocation natin for the vaccine, this is around 2,600 for Oriental Mindoro, ay po para sa mga hospitals pong yun, 2 doses po. Over po. Okay po. Sige. Salamat po. I understand may follow-up question po si Mr. Romar Miranda. Kayo po ba may follow-up question from Philippine Daily Inquirer? Yes po. Follow-up question lang po. No? Pinakamataas na allocation was given for Puerto Princesa and Palawan alone. However, considering the latest tally of COVID-19 cases, Ormin tops the list. So how did we come up with the prioritization, Doc? Yes po, thank you for that question. Ito po sa nakikita po natin, we prioritize yung ating mga DOH hospitals and then level 2 hospitals, pati po COVID referral hospitals. As we can see po with ONPs, we've talked with our health facilities as well. ONP po, isa sa pinakamataas po ng number of patients na tinatanggap. Kaya po mataas sa hospital sa Palawan, Puerto Princesa din po. ONP, malaki na pong pasyenteng marami po silang pasyenteng tinatanggap. And then our level 2 private hospitals, Medical Mission Group, sa Palawan Adventist po, ay nasa Puerto Princesa. Sila po ang nag-contribute sa malaking allocation po ng probinsya. Over po. Doc, follow-up question. Last na lang po. No? Earlier, you mentioned about the grievance procedure that will be done through PhilHealth. So, hindi naman sa hinihingi natin, pero what would be part of the coverage if ever some side effects arises from the vaccine? Yeah, yun nga, na-mention ni Dr. Medrano yung mga protocols at saka procedures before any vaccine will be inoculated. Talagang magkakaroon tayo ng mga screening, yung mga physical examination, history taking, kung may hypertension, may diabetes, basically or history of allergy. Kailangan malaman namin ito. Ang panaman ho nito is to minimize itong ating mga adverse events. But definitely, like any other vaccine, yung ating yung mga anti-rabies, yung ating measles, meron ho yan mga local reaction, yung site ng injection. Makakaramdam ho tayo ng mga pain, at saka yung minsan yung pananakit sa area. So mga local ito, expected ho ito. Kahit anong bakuna ay ito yung mga local reactions. Ang ating pamahalaan po, nag-issue yung indemnification agreement. So kung mayroon man magkakaroon ng mga adverse reaction, ito ay pananagutan ng ating national government. But again, meron tayong mga protocols kung paano nito, meron tayong mga committee dito sa region, yung ating Regional Adverse Events Following Immunization Committee. Ito yung mga expert, mga pediatrician at saka other experts na talagang susuriin kung ang mayroon causality, yung naramdaman ng isang pasyente at saka yung bakuna. Causality assessment. So
ito dadaan ng mga proseso para ma-determine kung talaga itong adverse reaction was really related to the vaccine that was given. So, ang ating PhilHealth may mga case rates para bigyan ng tulong kung anumang ang mararamdaman ng ating mga pasyente. After the vaccination, i-observe ang patients mga 30 minutes to 1 hour. And then it will be monitored for the whole year. Continuous monitoring yung ating mga naka-receive ng bakuna. So talagang pinag-aaralan ito kung anumang ang dapat na ibigay na tulong, bibigay ho natin sa ating mga nabakunahan po. Alright, thank you, Doc. Okay. Sige po. Follow-up question ni Sir Dennis. Susundan po yan ng katanungan ni Mr. Roven James Sabuero ng RMN. Okay, Dennis, kayo na po muna. Thank you po, Sir Myong. Follow-up ko lang po dahil sabi niyo po yung Oriental Mindoro ay dito na po sa Calapan gagawin. Does it mean na hindi na po magkakaroon doon sa 14 LGU o municipalities ng pagbabakuna? Dito na lamang po lahat gagawin sa Calapan City ang vaccination? Sige, Matt. Yes, sir. Currently po, ito po ang naging priority. Once dumami na po ang mga bakuna, lahat po ay mabibigyan na rin po natin siya. So initially, because of the limitation of the vaccine as of now, ay nag-prioritize po muna tayo ng mga matataas na number of cases, tsaka nakikater sa maraming pasyente. Pero eventually, ang dating po ng bakuna natin exponential. Ngayon po, mababa pa lang po yan. And then padoble ng padami po yan. Ang target po ng national government, hopefully, within the year or earlier, ay mabakunahan na po natin lahat ng ating mga frontline healthcare workers. So eventually, actually po, nakakatuwa yung mga ganyang tanong kasi that would mean na marami po ang acceptors eh. So eventually po, lahat po ng ating munisipyo ay magkakaroon po ng mga bakuna at bibigay po natin sa lahat po ng mamamayan. Over po. Doc, does it mean din yung katulad po sa OMPH, Australia, MMGI, ilan po ang bawat isa na dose ang bibigay lamang po para sa kanila for 2,600 po? Yes, sir. Okay po. During our coordinations with our LGUs, we asked po for their master listing ng kanila pong mga employees. Okay, currently, ang nakuha po nating mga number for Oriental Mindoro, around 609 personnel. Medical Mission Group Health and Services, around 251 personnel. And then Maria Estrella General Hospital, around 354 personnel. Okay po. Okay, salamat po. Salamat po. Salamat, Sir Myong. Romeo, can I give an update? Kasi dumarating yung mga news as we are receiving. So I'm going to update yung mga delivery I mentioned earlier by helicopter. So ito na po ang bago, pinaka-latest din. Yung Marinduque and Romblon po ay light fixed wing aircraft. So ito ay gagamitin ng ating Philippine Air Force. Ang Oriental Occidental ay helicopter. Ang Palawan po via C-130. Mayroon ho mission na pupunta sa south. So parang isasabay na lang po ang ating mga bakuna. So for Palawan, C-130 ang gagamitin. Yun po ang pinaka-latest. Maraming salamat po. Okay. Pakiulit nga po, RD, yung dito sa Marinduque, anong sasakyan po nila? Nung bakuna, nung vaccine? Light fixed wing aircraft ang magdadala. Ito po yung siguro mga light, malilit lang itong mga airplano. Yun lang ang information that we receive right now. Thank you po. RD, as of this moment po ba, meron na tayong specific schedule kung anong oras po yan inaasahan na lalapag sa ating pong mga paliparan? So, ongoing pa lang yung flight plan. Kasi po ang bakuna ay naka-store dito sa aming Marikina. Ang magdadala po sa mga airports yung ating tinatawag na third-party logistics na hinire ng Department of Health.
and then ilalagay naman ito sa ating mga aircrafts na para i-deliver sa ating mga provinces. Ang sa provinces, doon natin sa DHO refrigerators, yung ating cold chain, doon muna sila ilalagak po. Alright, thank you po, RD. Si Mr. Robin James po. Yeah, Mr. Robin James Sabero po muna ng RMN. Please go ahead po with your question. Hello po, magandang hapon po RD and sa mga kasamahan po natin sa media, no. Hindi ko po alam kung ito po ay nasagot na kasi medyo hirap po dito yung connection, pasensya po, no. Siguro po nasagot na pero maaari ko po bang malaman bakit po yung Puerto Princesa yung may pinakamaraming bilang po ng doses po ng vaccine po na ibabahagi po? Okay, ulitin mo. I think wala pang ponan si Robin James. Yes, sir. Opo. PPC po is isa din sa pinakamalaking allocation because of their nasa kanila din po is yung mga pinakamalalaking hospital po natin. Hospital ng Palawan which caters to a lot of patients and also po our DOH hospitals. Nandun din po si Medical Mission Group Cooperative Hospital and then Palawan Adventist. So the mga level 2 hospitals po natin which also as well caters to a lot of COVID-19 patients at marami rin pong pasyente based on the prioritization guidelines. Kaya po sila ang nauna and then as well po kaya mataas din po ang allocation po natin sa kanila. Over po. Okay, sir, tama po no, sa Palawan is i-deliver po ito via C-130 kasama na po dito yung Puerto Princesa. The whole of Palawan at PPC kasama na dyan sa C-130. That's the latest information we have received right now po. Opo, pero ito po ay kailan po ito i-deliver eksaktong araw po? Ang aming information right now is by tomorrow, March 5 po. March 5. Okay, salamat po, sir. Salamat. Okay, thank you. Si Mr. Jerry Alcaide ng Manila Bulletin para po sa iyong question. Go ahead. Very short lang naman to, sir, kay RD. Sir, doon sa chopper sa Mindoro, ano daw chopper, sir? Black Hawk o yung mga luma? Kaka-specific, Jerry, kung what type of helicopter. So ang aming information lang, helicopter lang talaga. But once we get that information, we will relay that. So ang aking helicopter lang ang aking information. Thank you, Ayan, Jerry. thank you, sir. Sir, yung kanina nabanggit po ninyo, yung March 8, ang Oriental Mindoro March 8, yung iba pong probinsya, medyo hindi ko nakuha dito eh. O baka nasa chat na? We're still waiting for other provinces, yung kanilang rollout. Pero ang general information that we forwarded to them, mag-start sila ng March 7, that's a Sunday. So yung other, ang aming very specific that we have received as of yesterday, Oriental Mindoro will start on Monday, March 8. So kung wala kaming information, we have to assume that the other provinces is starting on March 7. Sir. Okay po. Thank you po. Thank you, RD. Okay. RD, dito po sa aming probinsya, sa Marinduque ay 600 po yung inaasahan. Ibig sabihin, na bakuna na darating, ibig sabihin po niyan, 300 healthcare workers lamang po ang mababakunahan. Tama po ba yon, RD? Tama yan, Romeo. Actually, we only received 247 health workers from the Marinduque Provincial Hospitals. Ito naman po kung mayroon tayong magiging halimbawa lang kung mayroong nag-refuse, ito i-cascade down natin. So yung other hospitals, yung district hospitals natin sa Marinduque, kung mayroon pa tayong bakuna, bigyan natin yung ating tinatawag na isolation or quarantine facilities, yung ating TTMX. So ganun tayo yung ating strategy hanggang maubos ito, Romy. Ibig sabihin po ba nun, RD, miski o kahit hindi siya nakasama dun sa initial na listahan, kung ninais po nung individual na yon,
kung meron pa pong available ay pwede po siyang maturukan. Actually, Romy, meron na kaming master list. Nag-start actually master listing as early as December last year. So, review lang namin ito. Lahat yung mga health workers, yung mga senior citizens, nakipagtulungan kami sa DSWD, at saka yung ating sa mga other government agencies in DepEd. So, lahat ito. So, meron na kaming naka-master list. So, kung meron pang vaccine, we will go down the line. Kasi ang intention naman natin, mabigyan lahat by 70% by 2021, lahat tayo. Initial delivery pa lang ho ito. So mayroon tayo mga darating ng second, third quarter na mga vaccines. As we receive them, ibababa ho natin yan sa ating mga vaccination centers. Okay. Si Mr. Paul Pos ng PIA Romblon, go ahead po sa iyong katanungan. Sir Paul? Mute. Oh, yan. Sir, kay Doc Bakilod, sir, follow up lang po dun sa question ni Sir Myong kanina kasi nabanggit niyo po na 600 po yung dadating. Pero yung mababakunahan po ay 300 lang. Ibig sabihin po, sir, yung 300 na natitira, i-store po siya para sa second dose or mag-aantay po tayo ng bagong vaccine para sa second dose po? Paul, actually, yes, tama ho kayo na yung second dose kasama na yon. So pag nakabigyan ka na, so yung second dose ay naka-reserve na sa iyo para hindi tayo magkaroon ng problem later on. So we'll just ensure yung ating proper storage, yung cold chain should be maintained para hindi naman tayo magkaroon ng problems later on. Yes. Kasama na yung sir, isa pa sir, gaano sir kahanda sir yung mga PHO sa mga provinces? Kasi kung example po niyan, sinabi niyo po i-store po natin yung 300 for the whole month. Baka tumambak sir yung mga vaccines po natin sa mga PHO. Tama yan, Paul, bagamat ay itong pagbabakuna hindi na sa ating bago, itong bakuna yung bago. What I'm referring to, meron na tayong mga equipment, yung ating cold chain. Kasi fortunately, it's the same temperature requirement na 2 to 8. Ito yung requirement din sa ating mga measles vaccine, yung polio, kaya nandoon na. Pero nagdagdag pa rin tayo ng mga refrigerator sa ating mga probinsya. Fortunately, na-receive na nila yung ating mga refrigerators, lahat ng probinsya. So they are more ready. Almost every other day nakikipag-ugnayan kami sa ating mga regional, mga provincial workers from the health, from DILG, mga executives, para lang meron tayong sinasabing readiness assessment tool, Paul, tinitingnan namin ito kung how ready na kayo dyan to receive the vaccine. So nag-start tayo ng 28 pero pataas ng pataas yung ating readiness assessment. So hopefully by this time ready na tayo, Paul. Sir, ngayong gabi sir dadating din sir yung bagong vaccine, yung isa pang vaccine, yung AstraZeneca. Meron din po ba tayo sa Mimaropa makukuha dito sir? Then kailan po kaya yung expected delivery din po nito? Paul, as of now, wala pa kaming very detailed information. Although the information darating today, so yung allocation ay titingnan ng central office kung ilan ang ating i-allocate. So by this time, wala pa ho kami detailed information. The arrival at saka yung allocation, of course the delivery. So we're just awaiting information will be disseminated through the PIA once this information are made available. Madalas daw kami magkausap ni Lindon, ni RD Joey. So once this information we will immediately forward it to them. Thank you sir. Thank you po. RD, follow-up question lamang po doon po sa sinasabi ninyo na yung second dose ay tatagal ng isang buwan ano nga po yung specific number of days na kailangan or required bago po turukan ng ikalawang dose
nung bakuna matapos pong maturakan siya ng unang bakuna. Ang recommendation Romy is 28 days interval. 28 days. Okay. Hypothetical question, po, RD. Halimbawang habang hinihintay po na maturukan siya ng pangalawang bakuna at siya po ay nagka-COVID, ano po yung implication o ano po yung gagawin ng DOH po? Well, ang pa naman, it will be managed like any other case, kasi ang initial dose ay meron tayong mga reaction na. I'm referring to meron tayong ang body ay kasi ang binibigay na bakuna ito yung ating inactivated na microorganism or yung COVID-19 virus. So ito inactivated meaning hindi na talaga makakakos ng sakit. Pero it will produce antibody production ng body. Hindi pa naman ganoong kadami during the initial dose. Hindi pa siya completely protected by that time. So kailangan ng booster dose para lang magkaroon ulit ng more antibody production para at least protected po yung ating mga vaccine. So posible magkaroon ng vaccine ng COVID-19 yung ating mga nabakunahan, lalo na yung mga first dose pa lang. It could happen, Romeo. Okay. Thank you po. Miss Miriam Basig, sa iyong katanungan po. Miss Miriam? Okay. Mukhang naka-mute po si Miss Miriam. Pero balikan po muna natin si Mr. Jerry Alcaide sa follow-up question po ninyo or additional question. Yes, thank you po. Kay RD, tatanong kay RD, kung nandun siya or dun sa yung dineliver na sa warehouse dun sa Marikina, sir, nung dumating ba yung mga bakuna nandun kayo or dun sa may sa may Marikina? Nandun ako, Jerry. Ang tatanong ko kasi, kung nakita na ninyo yung vials ng Sinovac o yung Coronavac na yan? Alam mo, Jerry, ang panaman natin ito, meron tayong logistics unit sa central office. So, sila ho ang nag-accept ng central office, yung ating mga logistic managers, sila na nag-deliver or probably they're part of the team that ensured na yung ating mga bakuna dadalhin sa ating warehouse sa Marikina ay proper yung ating mga temperature doon. So it doesn't necessarily mean na kami, it will be yung ating mga nandito sa Central Office DOH at saka yung mga partners natin, other agencies po. Ang ko lang sana, pati siguro sa PIA makakatulong, yung close-up photo nung vials nung bakuna, kung may nakasulat doon na ano ba nakasulat? Chinese characters or may English? Chinese po yan. Chinese, sir. Purely English? Matt, baka si Dr. Matt ay nakakita na. Matt, respond, ano ba yung nakasulat sa vials? Gusto malaman ni Sir Jerry. Kasi baka mata pa yung may dala magkapalitan. Parang pinabili ka ng suka. Baka magkapalitan, English, parehong Chinese character na nakasulat. Yes po, ang mga vaccines po natin, in actuality po, it's talaga pong Chinese characters po yun. And then po, kasama ng papadala naman po sa ating mga provinces, yung po kanyang manual or translations din po. So, it's, hanapin ko po yung photo na shinare po ng ating central office po sa atin. And then I'll show po to the body once available po. Just give me a few minutes po. Ayun po. Thank you po. Sige po. Habang siguro hinihintay po natin si Miss Leila Dagot ng Palawan para sa iyong katanungan. Miss Leila. Okay. Kung wala pa po si Miss Leila Dagot, ay dakuan po muna natin si Mr. J.M. Forcado ng Philippine Daily Inquirer. Please go ahead po.
Hello, good afternoon po. Go ahead po. Ayan, good afternoon po. JM Forcado po from the Philippine Daily Inquirer, Marinduque po. Ang question ko lang po ay follow-up question din dun sa mga naitatanong na po. Para po sa probinsya ng Marinduque, kung sino man po ang makakapagbigay ng linaw, itong Sinovac vaccine po na darating bukas, which is 600 doses, ito po ba exclusive lang para sa mga healthcare workers ng Marinduque Provincial Hospital? Yes. At this time, GM, ito kasi ang hininga namin ng numbers ay yung Marinduque Provincial Hospital. But it doesn't mean na exclusive lang yan for the mga workers doon, kasi we have also to recognize na baka magkaroon tayo ng refusals. We have to anticipate that. So ang ating gagawin, magkakaroon tayo yung sinasabing quick substitution list. So pag hindi ang isang tao sa Marinduque Provincial Hospital mag-refuse, dadalhin natin yan sa ibang mga health workers. So be it other hospitals na nag-manage din ng ating mga COVID-19 patients, or yung ating tinatawag na mga quarantine or isolation facilities. So yan ang ating strategy na gagawin. Okay. Thank you po, RD. Si Miss, last question na po mula kay Miss Laila Dagot, dahil I understand meron pa pong meeting si RD at ang kanyang mga kasama sa atin naman po mga chief of hospitals, gayon din po sa mga hospital na tatanggap po nitong vaccine sa bawat probinsya. Kaya isang question na lamang po ang ating entertain mula kay Miss Laila. Please go ahead po. Okay, Sir Myong, pasensya po na disconnect ako kanina. Tanong ko lang po, kumusta po yung papadala sa Culion Hospital? Kasama po ba ito sa 1,200 doses na ipapadala sa Palawan, yung Culion po? At paano po ang magiging delivery ng vaccine doon? Yes, kasama na ang allocation for the Culion Sanitarium and General Hospital ng Palawan. Ang aming nagiging strategy dito, Ma'am Lila, is makikipag-ugnayan kami sa provincial government to assist us para ma-deliver ito sa Culion. So, makikiusap po ako kay Governor Alvarez after this meeting na tulungan ho kami para ma-deliver itong ating allocation for Culion. Nako, RD, thank you so much po. At kasama na po doon sa inyo po, Director, yung Coron? At this time, ang naipan lang namin ang Culion na isama sa priority list. But definitely, kung meron tayong mga other vaccines, lahat naman bibigyan ho natin, other hospitals as well. Okay. Alright. May pahabol na question si Jeff, pero Mr. Forcado, nasagot na po yan kanina. Maaari niyo po siguro balikan yung ating video para po masagot yung inyong katanungan. We understand na ang dami pong ginagawa ngayon ng ating mga kasama dyan sa DOH dahil short period na rin nga po. RD, para po sa inyong closing statement. Kung sakali man po na meron pa po kayong mga katanungan, nandiyan naman po palagi si Miss Roma na handang sumagot po sa mga concern ng ating mga kasama sa media. RD, para po sa inyong closing statement. Hello, RD. Mga piduho. Kaya immediately after this, we have a virtual meeting. Unang-una, magpapasalamat ako sa inyo, sa ating mga partners. PIA, thank you very much. RD, Joey, si Lindon, at saka yung mga partners na PIA sa mga provinces. Of course, yung ating mga local media practitioners. Gusto ko humingi ng paumanhin. Some of you were calling me up this morning. I cannot entertain. I was in a meeting, so pasensya na po. Pero definitely we need your help to disseminate itong mga information.
So maraming salamat sa aking kina Dr. Matt. Ito busy rin. Yung ating hipon dito, sila Roma, tsaka yung mga magagandang mo dito, mga staff. Thank you very much. Sige, mag-schedule ulit tayo. Once new information, we will share it with you. So magandang hapon po. Maraming salamat. Thank you. Once again, thank you so much, Director Mario Bakilod ng DOH Mimaropa, gayon din kay Dr. Matthew Medrano na ang atin naman pong COVID-19 Vaccine IMT Deputy Commander, at sa lahat po na aming mga nakasamang mga media friends, kay Miss Miriam Basig, kay Miss Jessa ng Brigada News FM, Romar Miranda ng Palawan News, Philippine Daily Inquirer, dyan po sa RMN, si Robin James Sabuero, at sa bahagi naman po ng Philippine Information Agency, thank you so much po sa ginawa po niyong pagsama sa ating pong press conference in relation with vaccination, COVID-19 vaccine update. Once again, good afternoon, everyone.